Hating gabi. Shh. Ayan, siguro maaari na ako magsimula. Siguraduhin bago ang lahat, handa at nakabukas ang mga tenga, mga mata, pang-amoy, ang lahat ng ating pakiramdam, 5 man o 6. Sa panahon ngayon ay madalas puro industrial o teknolohikal na ang masisilayan ng mga mata natin, lokal man o hindi. Alam nating lahat na hindi naman laging nang ganito ang mundo. May panahon kung saan wala pa masyadong mga gusali o strukturang gawa ng mga tao, mga nilikha natin. Panahong pinamumukadyaran pa ng kababalaghan. Isang lunan kung saan nagbubulungan patila ang kalangitan, ang lupa, at ang kailaliman. Mga panahong saksi pa ang mga sinaunang bituin, karagatan at kagubatan. Kahit noong panahong mga medieval pa, kung saan wala pang mga abalang dagat-dagatang mga tao. Doon sila nakahimlay nang walang pangangamba, walang gumagambala. Hindi lang yapak natin ang umaalingaw sa lupa. Hindi lang siguro natin nakikita ngunit kasama ng mundo natin na nabubuhay ang mundo ng mga engkanto, spirito, laman lupa, at mga halimaw, mga iba pang mga nilalang. Iba't iba ang kulay at hugis. Mga hunyahong nagtatago at nagbabalat kayo. Kasama nating mga mangmang sa kultura ng ating mga ninuno. Sa mga alamat o mababang level ng mitolohiya ng kulturang Pinoy ay may 3 mundo, ang kasanaan o impyerno, lupa, ang ating mundong ibabaw, at ang kalangitan, mundo ng mga anghel o mga bayaning isinasakanta sa mga epiko. Sa mundo ng kasanaan o impyerno nanggagaling ang mga nilalang na malahalimaw o likhang mahika. Ngunit nakapupunta rin sila sa mundo nating mga tao, sa mga abandonang balon o water fountains, ilalim ng tren, lumang gusali, libingan, statwa o kahit puno, tulad ng puno ng balete na sinasabing isa sa mga pinakampinaninirahan ng mga nilalang na ito. Ang ilang popular sa mga ito ay ang mga kwento-kwento na pinagpasapasahan pa ng mga lolo at lola natin. Tulad ng kapre, isang higanteng nakatira sa mga naglalakihang puno, naninigarilyo. Isang sikat na nilalang din ay ang sirena. Minsan ay isa siyang babae na ang pangibaba ay isang isda. Ngunit may mga kwento na nagsasabing kaya nilang magkaroon ng paa at magpanggap na babae sa mga kung saan-saan na probinsya. Ang ughoy ay isang makisig na lalaking engkanto. Mabait raw sila at sila rin daw ang dahilan kung bakit tayo bumabaliktad sa mga posisyon natin kapag tayo natutulog at sa pagising natin sa umaga. Diwata o engkantada na sinasabing mga nahulog na anghel dati na naninirahan sa mga kagubatan ngayon. May sariling kultura, politikal at mapatakarang sistema. May mga kinapupuotan din na mga kwento-kwento at mga nilalang tulad ng aswang na mga demonyo, diablo o vampira raw. Ang isang aswang na lycanthrope ay kayang maging isang mabangis na hayop. Ang badipat na sanhi raw ng bangungot, isang dambuhalang babaeng dadagan sa iyo habang ikay tulog na dahil sa mahikay nagtatago sa mga butas o tapyas ng mga pader sa mga bahay natin. Ang manananggal na sinasabing isang babaeng tinutubuan ng pakpak ng paniki sa kanilang mga likod at humihiwalay sa pangilalim na katawan nito. Iiwanan nila ang kanilang mga binti pagpapalipad na papunta sa gabi. Ang tiyanak na isang halimaw sa anyo ng isang sanggol na mas mahaba pa ang isang paa kaysa sa isa, ang nuno o duwende. May mga nilalang rin na ligaw sa mundo natin na hindi maligno o uri ng Diyos o anito, mga taong espiritu o multo. Mga pumanaw na tao, mga espiritong nagpaparamdam. May mga binihiyaan o isinumpa na kayang makakita sa mga nilalang o espiritu na ito. May mga nakadidinig, nakakaramdam, minsan nakaamoy, mga halimuyak na sunog na bulaklak o minsan naman nakasusulasok na nabubulok na pusa. At sinasabi pang mas mabaho ang amoy, mas delikado.
Sa panahon natin ngayon, asa na sila? Andito pa rin. Dapat wag natin kalilimutan na bahagi sila ng kultura natin ng may rason. May pinanggagalingan ang mga nakailang second hand na pasada na kwento sa kultura natin. Sa media, hindi nila masyado inilalantad kaya mapapansing nag-iba na ang mundo natin. Naging mas lohikal na at scientifico na ang mga tao, ngunit dapat hindi natin sila ibaon sa limot. Parte sila ng kultura natin at ang kultura natin ang ating identidad bilang isang malaking bahagi ng ating nakaraan. Matututo tayo sa kanila. Isa pa, malay natin, nagpapanggap lang silang kasapi natin, kahugis, kahawig, kamukha. Kaya kailangan lagi tayong gising at mulat. Kahit isang mata lamang, dalawa, o di kaya tatlo.